Hello mga kakusina! For today's video, isi-share ko sa inyo ang own recipe ko ng spaghetti sauce. As you can see, napakasimple lang ng mga ingredients ko. Meron tayo dito 150 grams corned beef, 140 ml evaporated milk, 100 grams ketchup, 500 grams spaghetti sauce, 4 regular size hot dogs, 1/2 teaspoon paminta, 3 cloves garlic, 1 medium size onion, 6 tablespoon brown sugar. So, dito sa sugar, pwede mo itong bawasan or dagdagan depende sa tamis ng sauce na gusto mo. At meron din tayong 1/2 tablespoon vinegar. Ang una natin lulutuin ay ang spaghetti noodles. So, ayan, sakto kumukulo ng ating tubig. Maglagay lang tayo ng konting asin at saka ng konting oil. Ayan, naglalagay tayo ng oil para hindi magdikit-dikit yung spaghetti noodles. So, itong lulutuin natin ay almost 1/2 kilo. Takpan lang natin. So, sa pagluluto ng spaghetti noodles, babasahin lang natin yung direction niya sa likod kung paano siya lutuin. So, dito nakalagay dito is 10 minutes, al dente na siya. So, depende yan sa brand na bibilhin nyo. After 10 to 15 minutes, i-check na natin ang spaghetti noodles. So, ayan, luto na siya. Huwag nyo i-overcook ang spaghetti noodles kasi hindi maganda ang texture niya kapag na-overcook. So, ayan, pinatay ko na rin ang apoy. I-drain lang natin to. I-set aside lang muna natin to dahil lulutuin naman natin ang spaghetti sauce. Mag-start na tayo sa pagluluto. Maglagay lang tayo ng konting oil. And then, igisa lang natin ang bawang. Kapag naamoy nyo na yung halimuyak ng bawang, ilalagay na natin ang sibuyas. Kapag nakita yung translucent na ang sibuyas, ilagay na natin ang corned beef. Napakadali lang naman magluto ng spaghetti sauce. Magigisa-gisa lang tayo. Kapag luto na ang corned beef, ilagay na natin ang hot dogs. So, kung gusto nyo pala ng maraming hot dogs, pwede nyo naman itong dagdagan kasi 4 na pirasong hot dogs lang itong nilagay ko. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng marami. Ayan, kapag nagisa na natin lahat, pwede na natin ilagay ang spaghetti sauce. So, etong sauce natin ay good for 1/2 kilo. After natin ilagay ang spaghetti sauce, ilagay na rin natin ang ketchup. Ilagay na rin natin ang sugar. Again, dito sa sugar, pwede nyo itong dagdagan or bawasan, depende sa tamis ng sauce na gusto nyo. Haluin lang natin ng mabuti. Oo nga pala, mas maganda kung brown sugar ang gagamitin nyo. Kasi yung brown sugar, mas nakakadagdag yun ng tingkad ng kulay ng inyong spaghetti sauce. So, ayan, hintayin lang natin tong kumulo. So, ayan, kapag nakita nyo kumukulo na, hinaan na natin ng konti ang apoy kasi ilalagay na natin ang evaporated milk. So, always take note, kapag ilalagay nyo na ang evaporated milk, hihinaan nyo ng konti ang inyong apoy. Kasi kapag malakas ang apoy nyo, tapos nilagay nyo na yung evap, magbubuo-buo po ang inyong evap. So, kailangan hinaan nyo ang apoy. Ilagay na natin ang evap. Actually, ito talaga ang nagpapasarap at nagpapakreamy sa spaghetti sauce. Ang evaporated milk. Tsaka pansin ko lang, kapag niluluto nyo ng sobra yung evap or pinakuluan nyo talaga, nababawasan yung kanyang pagka-creamy.
Kaya kailangan wag siya talagang papakuluan. Simmer lang, okay na yun. Para hindi mabawasan yung kanyang pagka-creamy. So, ayan, ilagay na rin natin ang paminta. Ang bango ng ating spaghetti sauce. Sana maitry nyo ito mga kakusina. Ang sarap nito kahit na simpleng ingredients lang yung mga ginamit natin. So, ayan, after natin mailagay halos lahat ng ingredients, ito ang pinakahuling ilalagay natin ang vinegar. So, etong vinegar, ito yung magpapatagal para hindi ka agad mapanis ang inyong spaghetti sauce. So, kapag nilagay nyo na yung vinegar, huwag nyo munang hahaluin. Hayaan nyo siyang kumulo. So, ayan, hintayin lang natin yan kumulo. Kapag kumukulo na, haluin nyo lang ulit. After natin haluin, isimmer ulit natin to ng another 1 minute and then pwede na itong hanguin. After 1 minute, okay na po ito. Pwede na itong hanguin. O diba, napakadali lang magluto ng spaghetti sauce. Ito na mga kakusina ang spaghetti noodles. Bali, nilagay ko na ito sa styro spaghetti. So, maglalagay na tayo ng spaghetti sauce. So, depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyong sauce. Naku, napakasarap nitong sauce natin, promise. Sana maitry nyo ito mga kakusina. And then, maglalagay na tayo ng cheese. Oo nga pala, ang technique dito sa cheese para hindi siya nagdidikit-dikit habang ginagadgad is ilagay nyo muna yung cheese sa chiller. Sa ref, ilagay nyo muna, palamigin nyo muna para maganda yung pagkakagadgad niya. Hindi siya nagdidikit-dikit. At sa mga magtatanong kung anong cheese ang gamit ko ay okay na cheese. So, depende naman sa inyo kung anong brand ng cheese ang gusto nyo. O, diba? Ang ganda tingnan, no? Lalo na kung hindi makalat. At eto na nga ang ating finished product ng ating spaghetti. So, sa niluto natin na almost half kilo, nakagawa tayo ng 10 styro spaghetti. So, depende pa rin po yan kung gaano karami ang takal nyo kada styro. So, ayan, meron ka ng pang negosyo. Pwede mo itong itinda pang merienda or pang almusal. Pwede mo rin itong partneran dito ng puto. Pwede ka dyan maglagay ng space para sa puto. So, meron na tayong recipe ng puto. Paki-search nyo lang po sa aking page. So, ayan. Napakadali na magluto ng spaghetti, diba? At sure akong magugustuhan nyo ang lasa nito dahil masarap po talaga siya. Kasi naglagay tayo ng evap. So, ayun po yung isa sa mga nagpapasarap sa spaghetti sauce dahil nagiging creamy ang ating sauce. So, ayan mga kakusina, magtitikiman time na tayo. So, ayan, titikman na natin to. Kain tayo mga kakusina. Sarap. Ang sarap ng ating sauce. Promise, sarap niya. Sakto lang yung tamis niya. Pero kung mahilig talaga kayo sa matamis, pwede nyong dagdagan yung asukal na nilagay natin. Sarap niya, promise. Sarap. Actually, kapag nagtitinda ako nitong spaghetti, halos mga anak ko lang yung nakakaubos. Nakakailang styro sila ng spaghetti. Ang sarap mga kakusina. Sana ma-try nyo to, promise. Kahit ngayon, itry nyo, ang sarap. Tsaka, napakasimple lang ng mga ingredients na nilagay natin, diba? At oo nga pala dun sa corned beef, actually, may kamahalan talaga siya, yung brand na yon. Pero, pwede naman kayo gumamit ng ibang brand kung gusto nyo mas makatipid.
Kasi almost nasa 30 pesos plus siya eh. May nakita akong ibang brand, merong 15 pesos. So, ayun, mamili na lang kayo ng mas murang brand. Pero actually, masarap naman kasi yung brand na to. Mauubos ko na. Katulad ng sinabi ko kanina, pwede nyo itong partneran ng puto. So, maglagay lang kayo ng space dito. Dito yung spaghetti. Tapos, maglagay kayo dito ng 2 pirasong puto. So, sa mga magtatanong ulit sa recipe ng puto ko, nasa FB page ko po yun. Pwede nyo pong i-search. Tsaka, oo nga pala, isa sa mga nagpapasarap sa spaghetti, kung gagamit kayo ng branded na hotdog. Kasi kapag masyadong mura yung hotdog, hindi talaga siya ganun kasarap. Sana may itry nyo ito mga kakusina. Masarap talaga siya, promise. Hindi ako nagbibiro, masarap talaga siya. And that's it for today's video mga kakusina. Sana ay maitry nyo nga to para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko. Masarap po talaga siya. And please don't forget to share this video. Bye! Sarap? Ban, sarap. Naagaw ni Bunso. Bigyan mo si Bebe, bigyan mo.